Sa huling tala, umabot sa 93 ang bilang po ng mga aspirant sa Kongreso sa Metro Manila para po sa 2025 midterm elections. Si Chair Light sa detalye. Sa huling araw ng paghahain, nakapagtala ang Office of the Regional Election Director o NCR Office sa San Juan City ng 24 na aspirant congressional para sa 2025 midterm elections. Karamihan sa kanila ay mga incumbent at mga dati na ring miyembro sa Kongreso na magbabalik sa parehong posisyon. Gaya na lamang ni incumbent 2nd District Taguig Representative Amparo Pami Zamora na naghain sa parehong posisyon. Dagdag pondo para sa mga serbisyong pangkalusugan ang itutulak ng kongresista sakaling manatili siya sa posisyon. More funding para sa health services kasi kung hindi niyo po alam, ako ay bago naging kongresista, I was a 3-term councilor in the city of Taguig, and on my last term I served as the chairman on the Committee of Health nung pandemya. So malapit sa puso ko yon, and we push for more funding for health services and for health facilities. Naghain din ng COC si incumbent Manila 3rd District Representative Congressman Joel Chua sa parehong posisyon. Tatakbo muli sa pagkakongresista si dating 3rd District Quezon City Representative Alan Benedict Reyes sa parehong posisyon para sa 2025 midterm elections. Naghain na rin siya ng kanyang kandidatura sa huling araw ng COC filing. Si Alexandra Oquini Gonzalez naghain na rin ng kanyang kandidatura sa pagkakongresista ng Mandaluyong. Siya ang hahalili sa kanyang asawa na si Representative Neptali Boyet Gonzalez II na kasalukuyang nakaupo sa posisyon. Si incumbent San Juan Representative Isabel Atornibel Zamora ay naghain na rin ng kanyang kandidatura para sa eleksyon. Siya ay kapatid ni San Juan Mayor Francis Zamora at 2nd District Taguig Representative Pami Zamora. Matapos maghain ng kanyang kandidatura, itinaas ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kamay ni incumbent 2nd District Quezon City Representative Maria Victoria o Marivic Copilar bilang tanda ng suporta sa pagiging re-electionist sa Kongreso ni Copilar. Naghain na rin si Atty. Christian o Sia de Guzman ng Certificate of Candidacy sa pagkakongresista ng Lone District ng Pasig. Paghahati sa distrito at pagbutihin ang healthcare system sa Pasig ang hangarin niya sakaling umupo siya sa posisyon. Makakatapat niya sa posisyon si incumbent Congressman Roman Romulo. Si incumbent 6th District Manila Representative Benny Abante ay naghain din ng kanyang kandidatura sa parehong posisyon para sa 2025 midterm elections. Hindi naman matatawaran ng saya na mga suporta ni dating 4th District Quezon City Representative Bong Suntay. Naghain na rin siya ng kanyang kandidatura sa parehong posisyon. Sinabi ni Suntay, mismo ang mga kadistrito niya ang nagtulak sa kanya na muli siyang tumakbo dahil sa bigong ipagpatuloy ng pumalit sa kanya sa posisyon ang mga nasimulan niyang mga programa at serbisyo. Yung education natin has been lagging behind public education system. Nung nakaupo ako, I tried to help as much as possible by constructing a lot of classrooms, a lot of school buildings. Dahil sabi ko, pag kami maayos tayong pasilidad, mas madaming mga estudyante ang ma-accommodate, mas madami tayong mga kabataan makakapag-aral. Alas 5 natapos ang uling araw ng filing. Pero bago ang pagsasara ay may paalala ang COMELEC sa mga maghahain. Ulitin ko po, ang pagbayad ng Certificate of Candidacy dito ngayon sa tanggapan ng COMELEC NCR ay hanggang alas 5 at ang pangalan nila ay ililista dito at papaakitin nila natin sila sa taas. At kahit tumagpas pa kami sa kanilang pagtawag sa kanila sa pagproseso ng kanilang Certificate of Candidacy ay okay lang yun. Basta nandito sila sa listahan. Sinabi ni Atty. Jovencio Balingkit, Assistant Regional Election Director NCR, may reduction sa COC na gagawin ng COMELEC pagkatapos ng filing. Yung lamang nakalista dito ay pwedeng iproseso ang kanilang Certificate of Candidacy kahit lumampas na kami ng alas 5. Okay?
So ilalagay doon yung kanilang actual receipt ng COMELEC NCR ng kanilang COC. So ang dumating dito ng lampas ng alas 5 ng hapon ngayon, October 8, ay hindi na po tatanggapin natin doon sa kanilang pagsusumiti o pagkain ng COC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.